Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 5A, nakapag-uugnay sa kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok sa sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Tukuyin muna natin ang kahulugan ng pagtitipid o thriftiness. Ayon sa dictionary.cambridge.org, ang pagtitipid ay tumutukoy sa maingat na pamamahala at paggamit ng salapi at mga yaman o resources upang makaiwas sa pag-aaksaya at tiyakin na ang mga ito ay magtatagal. Sumasagot ito sa tanong na paano ko gagamitin sa matalinong paraan ang aking yaman at umiwas sa pag-aaksaya. Ang pagiging matipid ay paggamit ng iyong mga resources o yaman sa matalinong paraan at hindi pag-aaksaya o pagsasayang nito ng hindi kinakailangan. Maraming paraan para magawa ang pagtitipid. Ang mga sumusunod na kilos ay mga paraan upang magawa ang pagtitipid. Gumawa ng budget. Magplano ng iyong gastusin sa pamamagitan ng paggawa ng budget upang masubaybayan ang iyong pera at mga gastusin. Pagbibigay prioridad sa pangangailangan kaysa kagustuhan. Tukuyin kung alin ang mga bagay na kailangan o ang mga bagay na hindi pwedeng hindi bilhin tulad ng masusustansyang pagkain. Unahin ang mga ito kaysa bumili ng mga bagay na tinuturing lang na kagustuhan tulad ng mga milk tea, fruit shake, iced coffee at iba pa. Iwasan ang impulse buying. Mag-isip ng mabuti bago bumili ng isang bagay upang maiwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Mag-reuse at mag-recycle. Gamitin ang mga bagay na mayroon ka na sa halip na bumili ng bago at mag-recycle kung maaari. Ikumpara ang mga presyo. Tingnan ang iba't ibang tindahan o online shops upang makahanap ng pinaka-paborableng presyo bago bumili. Magtipid sa utilities. Patayin ang mga ilaw at elektronikong kagamitan kapag hindi ginagamit upang mabawasan ang konsumo ng enerhiya. Samantala, ano naman ang pag-iimpok o saving? Ayon sa Britannica.com, ito ay tumutukoy sa pagtatabi ng isang bahagi ng iyong salapi o kita para magamit sa hinaharap. Sumasagot ito sa tanong na paano ko pinaghahandaan ang aking mga pangangailangan sa hinaharap at mabisang pamahalaan ang aking yaman. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng isang bahagi ng iyong baon sa bangko o alkansya para magamit sa hinaharap. Ang mga sumusunod ay mga gawain na dapat gawin upang makapag-impok. Mag-set ng mga layunin sa pag-iimpok. Magtakda ng tiyak na layunin kung bakit mo gustong mag-impok. Halimbawa ay para ito sa bagong musical instrument o para sa isang travel goal. Mag-ipon ng bahagi ng iyong allowance. Regular na magtabi ng bahagi ng iyong allowance o pera na natanggap sa isang savings jar o bank account. Magkaroon ng piggy bank. Gumamit ng piggy bank o savings jar upang mag-ipon ng barya at maliit na halaga ng pera. Iwasan ang hindi kailangan na gastos. Limitahan ang paggastos sa mga bagay tulad ng merienda o libangan na hindi mahalaga. Magplano kung may bibiling mamahaling bagay. Mag-ipon para sa isang malaking bagay na gusto mong bilhin sa halip na bilhin ito agad-agad. At huli, huwag magbisyo. Ang pagbibisyo tulad ng sigarilyo, online games, pagbe-vape, o soft drink ay magdudulot lamang sa iyo na maging magastos at makaiwas sa pag-iimpok. Ano naman ang ibig sabihin ng sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ito ay tumutukoy sa ating matalinong pamamahala at paggamit ng mga biyaya at yaman na bigay ng Diyos. Sumasagot ito sa tanong na, paano ko ginagamit ang biyayang galing sa Diyos? Halimbawa nito ay ang matalinong paggamit ng salapi upang makatulong sa iba at upang magamit sa paghahandog sa Diyos. Ngayon, ano naman ang kaugnayan ng pagtitipid o thriftiness at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ang pagiging matipid ay nakatutulong sa atin na gamitin ng mahusay ang ating yaman, makaiwas sa pag-aaksaya at matiyak na magtatagal ang mga biyaya ng Diyos. Tayo ay sumasampalataya na nanggagaling sa Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na natatamasa natin ngayon. Marapat lang na ipakita natin sa Kanya na ating pinahahalagahan ng Kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng pagtitipid sa mga ito at sa paggamit ng mga ito ng buong husay at talino. Sa pamamagitan ng pagiging matipid, may pakikita natin ang paggalang at pagkilala sa mga yamang ibinigay sa atin ng Diyos at paggamit sa mga ito sa paraang nakalulugod sa Kanya. At dahil galing sa Diyos ang mga biyaya o yamang ating natatamasa, nararapat lamang na gamitin ito upang siya ay paglingkuran at pasalamatan.
Kaya iwasan natin ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kinakailangan at gawin natin ang paggamit sa mga bagay na maaari pang pakinabangan upang makatipid. Sa pamamagitan nito, malulugod sa atin ang Diyos dahil nakikita niyang hindi natin inaaksaya ang mga bagay na bigay niya sa atin. Ano naman ang kaugnayan ng pag-iimpok o saving at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ito ay sumasalamin sa pagiging responsable sa pamamahala sa biyayang galing sa Diyos. Sa pag-iimpok, natitiyak natin na handa tayo para sa pangangailangan sa hinaharap, lalo na sa mga gawaing paglilingkod sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-iimpok, naipakikita natin sa Diyos na matalino nating ginagamit ang Kanyang mga biyaya at pinagpaplanuhan natin ang ating hinaharap. Mabuti kung nag-iimpok tayo para sa ating pag-aaral, mga emergency at sa pagtulong sa kapwa. Subalit lalong mabuti kung nag-iimpok tayo upang makapaghandog sa Diyos, sapagkat ito ay tunay na nakalulugod sa Kanya. Sinasampalatayanan nating galing sa Kanya ang mga biyayang ito. Hindi ba't nararapat lang na magtabi tayo ng ilang bahagi para ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng buong pusong paghahandog? Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mahalaga sa ating sariling pangangasiwa ng mga biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitipid, natututo tayong gamitin ang ating mga yaman ng matalino at iwasan ng pag-aaksaya. Ang pag-iimpok naman ay nagpapakita ng ating paghahanda para sa hinaharap at ang tamang pangangalaga sa mga biyayang natatanggap natin. Ang dalawang ito ay nagpapakita ng ating responsibilidad bilang mabuting katiwala na hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa mga darating na panahon. Sa ganitong paraan, pinapahalagahan natin ang mga biyaya at tinutupad natin ang ating tungkulin na pangalagaan ang mga ito. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 5B, na ipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos ay pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob niya na magagamit sa pagtulong sa kapwa at pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mga paraan upang mapangasiwaan natin ang mga biyaya ng Diyos. Biniyayaan tayo ng Diyos ng iba't ibang yaman, maaring ito ay pera, oras o talento. Sa pamamagitan ng pagiging matipid, natitiyak nating magagamit natin ang mga biyayang ito ng matalino at hindi natin ito maaaksaya. Responsibilidad natin na gamitin ang mga biyayang ito ng matalino, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga kapwa, lalo ang ating pamilya. Mahalagang tandaan natin na ang biyayang ito ay hindi lamang para sa sarili nating pakinabang. Dapat ay iniisip din natin kung paano magagamit ang mga ito sa pagtulong sa kapwa at sa ating pamayanang kinabibilangan. Ang pagtitipid ay tumutukoy sa maingat na pamamahala sa salapi at yaman o kagamitan upang maiwasan ang pag-aaksaya at matiyak na ang mga ito ay magtatagal. Ang pagtitipid ay pagiging matalino sa paggamit ng iyong pera at resources. Sa halip na gastusin agad-agad ang lahat ng iyong pera, pinag-iisipan mo muna kung alin ba ang mga tunay mong kailangan at kung paano mapatatagal ang mga bagay na mayroon ka na. Sa ganitong paraan, naiiwasan mo ang pag-aaksaya at natitiyak mong may magagamit ka pa para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay tumutukoy sa pagbubukod ng isang bahagi ng iyong salapi, kita o yaman para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay tungkol sa pagpaplano mo para sa hinaharap. Kapag ikaw ay nag-iimpok, itinatabi mo ang iyong salapi o yaman sa halip na gamitin agad ang mga ito. Ipinapakita nito na pinag-iisipan mo ang iyong hinaharap at nagiging responsable ka sa kung ano ang mayroon ka. Mabuting katiwala o good stewardship. Ang mabuting pagkakatiwala ay nangangahulugang pamamahala o pangangasiwa sa isang bagay bilang sarili nating pag-aari kahit na ito ay hindi atin. Bilang katiwala ng mga biyaya ng Diyos, tayo ay inaasahan niya na mapangangasiwaan natin ang mga ito ng matalino at mahusay. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugang pinangangalagaan natin ang isang bagay na ipinagkatiwala sa atin. Maraming biyaya ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, at tungkulin natin na pangasiwaan ang mga ito ng mahusay at matiyak na magagamit ang mga ito sa pinakamabuting paraan. Bakit nga ba mahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok? Una, tinutulungan tayo nitong makapaghanda para sa hinaharap. Kapag tayo ay nagtitipid at nag-iimpok, tayo ay nakapaghahanda sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa hinaharap. Ito ay nagbibigay sa atin ng seguridad dahil alam nating mayroon tayong magagamit. Ayon nga sa kasabihan, kung may isinuksok, may madudukot. Ikalawa, natitiyak nating may maibabahagi tayo sa iba. Sa pag-iimpok at hindi pag-aaksaya, natitiyak nating may maibabahagi tayo sa mga nangangailangan.
Nagagawa nating maging mapagbigay at matulungin sa ating pamayanan. Ikatlo, pinakikita nitong tayo ay mapagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang mga biyaya. Kung maingat nating pinangangasiwaan ang mga bagay na mayroon tayo, pinakikita nito na tayo ay mapagpasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Ito ay paraan upang siya ay parangalan at dulutan siya ng kasiyahan. Paggamit ng pag-iimpok para sa kabutihan. Ang ating mga ipon ay hindi lamang dapat gamitin para sa ating sarili, bagkus ay para rin sa pagtulong sa iba at sa pamayanan. Totoong mahalaga ang pag-iimpok para sa ating kinabukasan, subalit dapat din nating isipin kung paano magagamit ito sa pagtulong sa kapwa. Ito man ay sa pamamagitan ng pagdodonate, pagtulong sa kaibigan nangangailangan, o pagsuporta sa isang proyekto ng pamayanan. Ang ating pag-iimpok ay maaaring makapagdulot ng pagbabago sa buhay ng iba. Mabibisang paraan upang makatipid at makapag-impok. Una, gumawa ng budget at sundin ito. Ang pagbabudget ay makatutulong sa iyo na planuhin kung paano mo gagastusin ang iyong pera. Sa paggawa nito, nakatitiyak ka na binibili mo lamang ang mga bagay na kailangan mo at naitatabi mo na bilang ipon ang iba. Mahalaga na sundin ang budget upang maiwasan mo ang labis na paggastos. Ikalawa, iwasan ang hindi kinakailangang paggastos. Bago bumili ng isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo kung talaga bang kailangan mo ito. Kung mabubuhay ka naman ng maayos kahit wala ang bagay na ito, mas mabuting isave mo na lang ang pera mo. Ang pag-iwas sa pabigla-biglang pagbili ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng maraming ipon. Pangatlo, magtakda ng layunin sa pag-iimpok. Ang pagkakaroon ng goal o layunin ay maggaganyak sa iyo na gumawa. Kung ito man ay pag-iimpok para sa isang bagay na gusto mong bilhin, mga pangangailangan sa hinaharap, o pagtulong sa nangangailangan, ang pagkakaroon ng goal ay lalong magbibigay sa iyo ng kagustuhan na seryosohin ang pag-iimpok. Ikaapat, pag-isipan kung paano makatutulong sa iba ang iyong pagtitipid at pag-iimpok. Isipin din kung paano mo magagamit ang iyong ipon sa kabutihan. Hindi naman kinakailangang ipangtulong mo lahat ng iyong ipon. Maaaring gamitin ang isang bahagi ng iyong ipon sa pagtulong sa charity o sa mga taong nangangailangan. Ito ay paraan ng pagbabahagi sa iba ng mga biyayang natatanggap mo. Ang pagtitipid at pag-iimpok upang tumulong sa kapwa. Marahil ay naitatanong mo ngayon sa iyong sarili, bakit kasama sa mga layunin ko sa pagtitipid at pag-iimpok ang pagtulong sa kapwa? Ang pagtulong sa iba ay sumasalamin sa ating pagmamahal at pagiging mapagpasalamat sa biyaya ng Diyos. Kung gagamitin natin ang isang bahagi ng ating inimpok upang tumulong sa iba, may pakikita natin ang pagkilala natin sa biyayang galing sa Diyos. Ito ay paraan ng pagbabahagi sa iba ng kanyang pag-ibig. Sa pagtitipid, nakatitiyak tayong mayroon tayong maibabahagi. Sa pagtitipid, naiiwasan nating mag-aksaya ng ating resources at natitiyak nating mayroon tayong maibabahagi para sa iba. Pinahihintulutan tayo ng pagtitipid na maging handa sa pagbibigay sa oras ng pangangailangan. Ang paggamit ng ipon para sa kabutihan ay nagiging daan sa isang mas malakas na pamayanan. Kung gagamitin natin ang isang bahagi ng ating inimpok upang tulungan ng iba, nakapag-aambag tayo para sa kabutihan ng ating pamayanan. Ito ay nagpapatatag ng samahan at pagtuturingan ng isa't isa at tumutulong na lumikha ng mas mapagkalingang lipunan. Bilang konklusyon, ang pagtitipid at pag-iimpok ay higit pa sa mabuting gawi. Ang mga ito ay paraan ng pagpapakita ng pagkilala at paggalang para sa mga biyaya ng Diyos, lalo na kung ito ay gagamitin upang tumulong sa iba. Kapag ating isinabuhay ang pagtitipid at pag-iimpok, hindi lang natin iniingatan ang ating sarili, ipinakikita rin natin na ginagalang natin ang mga biyayang galing sa Diyos. Hakbang din ito upang tulungan ang ating pamayanan dahil alam natin na mayroon tayong magagamit kung kakailanganin. Para sa pagninilay, sagutin sa iyong journal ang tanong na ito. Bilang isang mag-aaral sa ikapitong baitang, ano-ano ang mga gagawin mo para maisagawa ang pagtitipid at pag-iimpok bilang pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos? Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 5C, na isasakilos ang pagtitipid at pag-iimpok upang tulungan ng kapwa at pamayanan ayon sa sariling kakayahan. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano magagamit ang pagtitipid at pag-iimpok upang magdulot ng positibong pagbabago sa ating kapwa. Isa-isahin natin ang ilan sa mga paraan upang tumulong sa ating kapwa at ating pamayanan sa pamamagitan ng wastong pangangasiwa ng mga biyayang mayroon tayo. Bakit mahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok?
Ang pagtitipid at pag-iimpok ay higit pa sa pagbabawas ng paggastos. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa paggamit ng kung ano ang mayroon tayo. Sa pamamagitan ng matalinong pangangasiwa ng ating yaman o resources, mayroon tayong magagamit upang ibahagi sa mga nangangailangan. Tandaan, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang mga biyaya. Inaasahan niyang gagamitin natin ito upang magdulot ng positibong epekto hindi lang sa ating buhay, kundi maging sa ating pamayanan. Paano makatutulong ang isang batang mag-aaral na katulad mo? Isa sa mga paraan upang isakilos ang pagtitipid at pag-iimpok ay ang pagtukoy sa kung ano ba ang pangangailangan ng iyong pamayanan, kung ito ba ay pagkain, mga damit, o school supplies. Sa pamamagitan ng paglalaan ng maliit na bahagi ng ating ipon o ng ating panahon, maaari tayong makapagdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Maraming mga simpleng paraan upang tumulong sa iba na magagawa kahit ng isang mag-aaral na katulad mo. Kung mayroon kang sobrang school supplies tulad ng notebook o lapis, ibigay o ipahiram ito sa iyong kamag-aral na nangangailangan. Kasama ang mga kaibigan, mag-organize ng isang thrift sale kung saan magtitinda kayo ng maliliit na bagay na hindi na ninyo ginagamit tulad ng laruan o aklat at i-donate ang salapi na malilikom mula rito. Isa pa sa mga paraan ay ang pag-iipon sa isang piggy bank kasama ang mga kaibigan at magpasya kayo kung ano ang maaaring gawing mabuti mula sa mga naipon ninyo tulad ng pagbili ng pagkain para sa mga nangangailangan o para tumulong sa isang community project. Kahit ang pinakamaliit na paggawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Halimbawa, ang maliit na donasyon ay maaaring makapagbigay sa isang mahirap na pamilya ng kanilang makakain. Ang mga damit na hindi mo na sinusuot ay maaaring maging proteksyon ng isang taong walang maisuot. At sa pamamagitan ng pagtulong sa community projects, makatutulong ka upang mayangat ang moral ng pamayanan. Pagninilay at pagkilos. Ngayong napag-usapan na natin ang iba't ibang paraan upang makatulong, pag-isipan naman ninyo kung paano ninyo magagamit ang inyong resources o yaman upang tumulong sa iba. Planuhin kung paano makapag-iimpok ng mahusay upang magkaroon ka ng maibabahagi sa mga nangangailangan. At tandaan, ang pinakamahalagang hakbang ay kumilos. Kapag tumulong ka sa iba, mahihikayat mo ang mga nakapaligid sa iyo na tumulong din. Ang lahat ng ito, pagtitipid o pag-iimpok para tumulong sa iba, ay patungo sa pagpapahalagang mabuting katiwala o good stewardship. Ang mabuting katiwala ay nangangahulugang pangangalaga sa mga biyayang galing sa Diyos. Ito man ay oras, salapi, o talento. Kapag isinasabuhay natin ang pagiging mabuting katiwala, hindi lang natin napangangasiwaan ng maayos ang kanyang mga biyaya, kundi nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na biyayaan ang ibang tao at magdulot ng magandang epekto sa ating pamayanan. Bilang konklusyon, ang pagtitipid, pag-iimpok at pagiging mabuting katiwala ay magkakaugnay. Kung ating pangangasiwaan ng mahusay ang mga biyayang galing sa Diyos, magagawa nating tumulong sa ating kapwa at makapagdulot ng positibong pagbabago. Sikapin nating maging mabuting katiwala ng mga bagay na mayroon tayo. Sa paggawa nito, mapagaganda at mapabubuti natin ang ating pamayanan. Bago tayo magtapos, nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Paano ka pagtitiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay kung ang mga simple at maliliit na biyayang galing sa Kanya tulad ng pagkain, kuryente, tubig at oras ay hindi mo pinahahalagahan? Pagpapalain ka kaya niya kung inaaksaya mo lang ang mga bagay na ibinibigay niya? At dyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!